Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagdinilay sa isang kwento. At ang kwento ko sa araw na ito ay tungkol sa isang mayamang lalaki na namumuhay sa isang palasyo. Mayaman ang lalaki. Pero sa kabila ng kanyang yaman, hindi pa din matapos ang lalaking ito sa kagustuhang yumaman. Meron po bang mayaman dito? Taas nga ang kamay. Ayaw umamin. O sige, meron ba ditong gustong yumaman? Taas ang kamay. Ayan, nahiya pa yung iba, pero gusto naman, no? Mayaman na, gusto pang yumaman. Kaya ginagawa ng mayamang lalaki ang lahat para lang madagdagan ang kanyang yaman. Isang araw, may nakilala ang mayamang lalaki na isang matandang lalaki. Inimbitahan niya ito sa kanyang palasyo at ipinakita lahat ng kanyang yaman. Pinakita ang dami ng kanyang yaman. Natuwa naman ang matandang lalaki sapagkat siya'y inanyayahan, siya'y tinanggap sa palasyo. Napakain, kahit papano napagsilbihan bilang isang bisita. Sa tuwa ng matandang lalaki,
bilang kapalit sa mayamang lalaki, binigyan niya ito ng 4 na lampara bago umalis. Sabi ng matandang lalaki sa mayamang lalaki, kaibigan, tuwing ikaw ay magigipit at mangangailangan, sindihan mo ang isang lampara. Sindihan mo. At gawin mo ganito. Pagkasindi mo ng lampara, maglakad ka pahilaga. Yun ang gagawin mo sa unang lampara. Maglakad ka pahilaga. At pag namatay ang sindi, kung saan ka nakatayo, maghukay ka. At meron kang makukuha. Maghukay ka. Ganun din, gawin mo sa pangalawa, pangatlo, at pang-4. Kapag nagipit ka, sindihan mo, lakad ka naman pa kanluran, lakad ka naman patimog, at lakad ka naman pasilangan. Tinandaan yon ng mayamang lalaki. Kaya pag-alis ng matandang lalaki, dahil gusto pang yumaman ng mayamang lalaki, agad niyang sinindihan ang unang lampara. Ano nga kondisyon bago mo sindihan ang lampara? Dapat gipit. Dapat ikaw ay nangangailangan. Pero magaling yung matandang lalaki. Alam naman niya na pwedeng hindi magamit nung mayaman lalaki yung kanyang lampara. Kasi nakita niya kung gaano kayaman, di ba? Pero dahil nga gusto pang yumaman, sinindihan ang lampara at naglakad pa hilaga. Lakad ng lakad ang mayamang lalaki at inintay niyang mamatay ang lampara. Nang mamatay ang sindi, huminto siya at agad naghukay. Paghukay niya, nakakita siya ng isang supot ng ginto. Totoo nga. No? Totoo nga ang ginawa. Ang sinabi ng matandang lalaki. No? Kaya agad itong umuwi sa palasyo. At dahil gusto pang yumaman, napatunayang totoo ang sinasabi ng matandang lalaki, sinindihan niya ang ikalawang lampara at naglakad patimog. Lakad, hanggang sa mamatay ang lampara. At nang mamatay ang lampara, anong ginawa? Naghukay. Sa kanyang paghukay, nakakuha siya ng isang palayok na ginto. Wow! Totoo nga. No? May isang supot na, may isang palayok pa. Kaya umuwi pa siya. Dali-daling umuwi sa palasyo. At dahil gusto pang magkaroon ng mas maraming yaman, sinindihan muli ang ikatlong lampara. At siya'y naglakad pa kanluran. Lakad hanggang sa mamatay ang lampara. Nang mamatay ang lampara, naghukay muli ang mayamang lalaki at nahukay niya isang baul na ginto. Wow! No? Sana all, napapasana all, natatakam na yung iba. Isang baul. Dali-dali niyang inuwi sa palasyo ang isang baul na ginto. Isang supot, isang palayok, at isang baul. Pero meron pang isang lampara. No? Kaya naisip niya, baka mas marami pa ang pwede niyang makuha. Kaya, kahit hindi gipit, sinindihan niya muli ang lampara. At naglakad pa, saan? Silangan. No? Silangan. Naglakad siya at inintay mamatay ang lampara. Nang mamatay ang lampara, anong ginawa ng mayamang lalaki? Naghukay. Paghukay ng mayamang lalaki sa lupang kanyang kinatatayuan, bigla siyang nahulog. Bigla siyang nahulog.
tapos na ang kwento. Mga kapatid, ito ang nangyayari sa taong sakim. Sabihin nyo nga po, sakim. Yan ang nangyayari sa taong sakim, nahuhulog. Dahil kahit mali, kahit masama, ginagawa sa ngalan ng pagkamkam. Anong mali sa ginawa ng mayamang lalaki? Hello? Hindi nyo na alam. 'Di ba? Kaya tayo nahuhulog eh. Yeah. Oh, 'di ba? Sabi lang, kung gipit. Kung gipit. Yan eh. At itong tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito, ang tatlong senyales ng pagiging sakim. Sakim. Tatlong senyales na pinakita ng mayamang hangal sa ating ebanghelyo. Narinig natin yung kwento, yung talinhaga sa ating ebanghelyo? Tinawag ni Jesus na hangal ang mayaman. Bakit? Dahil sa tatlong senyales. Unang senyales ng pagiging sakim at pagiging hangal, material ang mahalaga. Sabihin nyo nga po, sa kabila ng kasaganaan ng mayaman sa talinhaga, imbes na isipin kung paano magbabahagi sa kanyang kayamanan, ang nakita ng mayamang hangal ay kung paano itabi ang kayamanan. Nakita niya, ang dami-dami niyang ani, ang dami-dami niyang ari-arian, at sabi nga, kulang ang kanyang kamalig. Yan yung nakita niya, yung dami ng kayamanan. Pero hindi niya nakita kung paano ito ibahagi. Hindi niya nakita magbahagi. Ang nakita lang niya, material. Ang binilang lang niya, yung ari-arian. Yan ang unang senyales na ang tao ay sakim. Material lang ang mahalaga. Pangalawang senyales na ang tao ay sakim ay sarili ang nakikita. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Yan, nakakalimutan nyo na. Material ang mahalaga. Yan ha. Re-review tayo mamaya, no? Sarili ang nakikita. Hindi lang sa material nakatingin ang hangal na mayaman. Hindi lang material ang kanyang pinahahalagahan, kundi higit sa lahat ang kanyang sarili. Hangal ang tawag sa mayaman dahil hindi niya naisip kung kanino mapupunta ang kanyang kayamanan kapag siya ay pumanaw, kapag siya'y namatay. Yun ang hindi niya naisip. Ang naisip lang niya, sarili. Anong naisip niya? Magpapahinga na lang ako. Kakain na lang ako. Mag-iinom at magsasaya. Walang ibang mahalaga sa taong sakim kundi ang sarili. Kaya kahit sagana ang sarili, walang ibang nakikita. Kahit sagana na, walang ibang nakikita. No? Walang pinagkaiba yan sa taong sarili lang ang nakikita. Sino ito? Yung bagong sweldo ka. No? Kakatanggap mo lang na sweldo, pero sa bahay ninyo, hindi ka man lang mag-ambag. Hello sa mga bagong sweldo. Sumweldo ba kahapon? Ay hindi, nung Biyernes. Nung Biyernes, sumweldo na, di ba? Nung bagong sweldo ka, abay, nakipag-inuman ka pa, gumimik ka pa. No? Pero pagdating sa bahay, wala ka man lang maibigay. Kahit kaunti. Wala ka man lang maiambag. Hindi ba makasarili yon? Yung ikaw lang ba ang pwedeng umasenso? Tulungan mo naman.
Yung mga kapatid mo, abutan mo naman yung nanay mo. Oh, nakangiti yung mga nanay. Oh. Sige pa, Father, sabihin mo pa. No, magbayad ka man lang ng kuryente. O ano pa? Ano pa binabayaran nyo? Oh, o bigyan mo naman daw ng pangkila yung nanay mo. Ha? O, di ba? Yung, kahit man lang konting ganun, di ba? Yung, di man lang sarili lang. Di ba? Ang sarap nung, hindi lang ikaw yung umaasenso. Di ba? Ang sarap nung inaangat mo rin yung pamilya. No? Isang senyales ng tao'y nagiging sakim kapag sarili lang ang nakikita. Pangatlong senyales ng tao'y nagiging sakim kapag madamot sa iba. Sabihin nyo nga po, ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Hay, salamat. Kahit man lang during homily na alala nila, no? Ang mayamang hangal, itinabi ang lahat ng kanyang ani. At gumawa pa siya ng mas malaking kamalig para ang kanyang ani ay hindi mabulok. Hindi ba hangal? Na akala mo naman hindi mabubulok ang anumang material. Lahat ito ay dahil wala siyang balak mamahagi. Ang taong sakim ay madamot sa iba. Madamot sa iba. Mga kapatid, pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo na ang lahat ng bagay na ating kinasasakiman o kinakamkam sa huli ng ating buhay ay maiiwan. Lahat. Hindi lang yan material. Kahit posisyon, titulo, kapangyarihan, di ba? Yan yung pinagpapakamatayan natin na makuha. No? Yung halos ayaw mo nang umuwi nang dahil lang sa promotion. No? May ganyan. No? Kahit di ka umuwi, hindi mapapasayo ang kumpanya. No? Uwian mo yung pamilya mo. Yung wala ka nang ginawa, kundi inisip, ma-promote yung titulo. Kahit na mandaya ka, mang-apak ka ng iba, sa ngalan ng titulo, hindi mo tatantanan, kasakiman yan. Kahit posisyon, kasakiman. Kaya hindi lang lahat material. Mas lalo pa kung ito'y material. Pinapaalala, hindi mo yan madadala sa hukay. At hindi mo yan madadala sa langit. Yan pa ang dahilan para hindi ka mapunta sa langit. Pero pwede naman, gamitin mo yan para ikaw ay mapunta sa langit. Ganyan ang tinuturo sa atin. Masama bang yumaman? Hindi. Masama bang magkamkam? Hindi. Pero kung ang bagay na yan ang magdadala sa iyo sa langit, bakit hindi? Diba? Kaya nga, ang sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kung may mga bagay na dapat kamkamin, ito ay ang paggawa ng mabuti. Ito ang madalas na nakakalimutan natin, ang gumawa ng mabuti. Anong iniipon natin? Kasalanan, kasamaan. Hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Ang ipunin mo kung ano ang magdadala sa iyo sa langit. Mga kapatid, tandaan, lahat ng bagay o kayamanan sa mundo ay may iwan. Kaya walang dahilan para umiral ang kasakiman. Sa halip, gumawa ng kabutihan gamit ang kayamanan para lahat tayo ay madala sa kalangitan. Amen?